Papaano po to? Tanong ni Raya habang ka-video call ang kanyang ama. Hindi ba mayate po tayo? Anong sinasabi mong sasakay po ako sa mumurahing ferry boat? Anong sinasabi mong sasakay po ako sa mumurahing ferry boat? Sumagot naman ang kanyang ama na nasa kabilang linya. Wala ang yate natin dyan, Raya. Isa pa, susunduin ka ng lola mo dyan sa Anilaw. Mag-ready ka. Galing siya sa Punta Guarda para lang sunduin ka. Sumasakit na ang ulo ni Raya. Pagod na siya sa mahabang flight, sa biyahe, at ngayon, ganito pa ang sasalubong sa kanya. Isang lumang ferry boat na mukhang hindi ligtas. Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Magpasalamat ka at may driver ka papunta dyan sa pier. Dagdag pa ng ama ni Raya. Hindi yung pinag-jeep pa kita sa Mabini. Magpasalamat? Yun na nga ba ang parusa ng mga magulang niya sa kanya? Pagdating sa pier ng Anilaw, agad niyang napansin ang arko at ang mga tiyangge sa paligid. May mga panindang salbabida, mga laruan na pangtubig at kung ano-ano pa para sa mga turista. Pagpark ng sasakyan, lalo siyang nainis nang makita ang palengke sa gilid. Malinis naman yon pero hindi niya maalis ang pagkailang. Hindi siya sanay. Natanaw niya mula sa malayo ang ferry boat at agad siyang kinabahan. Makitid ang hagdan, gumagalaw pa. Ligtas pa talaga yan? May mga napapatingin sa kanya. Hindi alam ni Raya kung dahil sa bihis niya o dahil lang bago siyang mukha sa lugar. Nakasuot siya ng fitted one-shoulder dress na lampas tuhod at may takong. Simple lang naman pero parang nakakita ng artista ang mga tao roon. Apo! Bulalas ng isang matandang babae. Lumapit si Lola Emma at niyakap siya ng mahigpit. Pinilit pa siyang magmano kaya napilitan na rin siya. Tinignan siya ng kanyang lola. Ang ganda-ganda mong bata. Kaya siguro namumuti na ang buhok ng ama mo kakabantay sa'yo sa Maynila. Huwag ka munang mag-boyfriend, apo. Ang tangkad mo na. Nagreklamo agad si Raya. Lola, sabihin niyo kay Papa na ibalik ako sa Manila. Ayoko dito. Kumunot ang noo ng matanda. Kararating mo lang, apo. Hindi pwede. Binilin ka sa akin ng mga magulang mo para matuto ka. Halika na. May ticket na ako. Last trip na ito. Kapag hindi pa tayo sumakay, maghihintay pa tayo bukas. Wala nang nagawa si Raya kundi ang sumunod. Tiningnan niyang bangka na may ilang pasahero na at mga lalaking nagkakarga ng bagahe sa harap. Apo, ang taas ng sapatos mo. Baka masaktan ka. Paalala ni Lola Emma. Okay lang po ako. Huwag ka pong mag-alala. Sagot niya rito. Napatingin sa kanyang isang lalaking may dalang cooler sa balikat. Lola Emma, aba may kasama ka po pala. Napangiti si Lola Emma. Apo ko yan, Edwin. Anak ni Cesar. 70 na yan. Sasakay na ba kayo? Tanong ni Mang Edwin. Tinawag nito ang isang binata. Alon, tulungan mo sila sa mga gamit nila. Napatingin si Raya sa bangka. Lumabas mula sa loob ang lalaking tinawag na Alon. Mula sa kulay ng balat nito, alam ni Raya na dati itong maputi na ngayon ay sunog sa araw. Namumula pa. Halatang malakas ang pangangatawan nito, matangkad at batak sa trabaho. May lalim ang tingin, matangos ang ilong at matapang ang mga panga. Pero higit sa lahat, para bang pamilyar ito. Magandang hapon po, Lola Emma. Mahina nitong bati. Ikaw pala yan, Alon. Ani ni Lola Emma habang hinahaplos ang braso nito. Pakibuhat naman ang mga gamit namin. Mabigat ang maleta ng apo ko. Tahimik na tumango si Alon. 3 balik pa ito para hakutin ang mga gamit ni Raya. Nang sasakay na, nauna si Lola Emma habang inaalalayan ni Mang Edwin. Wala itong takot sa makitid na hagdan ng bangka. Halika na, Neng! Ani Mang Edwin at iniabot ang kamay kay Raya. Napatingin si Raya sa tubig. Parang mahuhulog ako. Umiling naman si Mang Edwin. Hindi yan, hahawakan ka namin. Dahan-dahan siyang umusad. Nanginginig ang bangka. Kumapit siya ng mahigpit sa kahoy na railings. Pero bigla siyang binitiwan ni Mang Edwin. Mang Edwin! Garal-galang boses na tawag ni Raya. Miss, akin ang kamay mo. Napalingon siya sa boses ni Alon. Nakalahad ang kamay nito. May kung anong kaba ang gumapang sa dibdib niya.
at hindi niya alam kung saan nagmula iyon. Mas inilahad ni Alon ang kamay. Halika na miss, naiipon na kayo dyan. May alinlangan man, iniabot niya ang kamay nito. Malaki ang agwat kaya kailangan niyang tumalon. Pero bago niya magawa yon, binuhat siya ni Alon na parang bata at marahang inilapag sa bangka. Agad niya itong itinulak. Bakit mo ginawa yon? Mataman siyang tiningnan ng binata. Kung hindi ko ginawa yon, matatapilo ka. Mataas ang takong mo, delikado sa mga tali. Tumaas ang mga kilay ni Raya. But still, dapat sabihin mo muna sa akin bago mo gawin yon. Hinila siya ni Alon ng bahagya para makapasok ang ibang pasahero. Kaya agad siyang nagwala. Don't touch me! Manyak! Nanlaki ang mga mata ni Alon. Hindi ako manyak. Tinulungan lang kita. Napapatingin na ang mga tao. Si Lola Emma lumabas mula sa loob ng bangka. Bakit apo? Dinuro niya si Alon. Lola! Siya! Binuhat niya po ako! Hinawakan niya po ako! Lola Emma! Paliwanag ni Alon. Wala po akong masamang intensyon. Kung hindi ko siya binuhat, matatapilok siya. Mataas po kasi ang takong. Napatingin si Lola Emma kay Raya at marahan siyang hinampas. Ikaw naman apo! Bakit ganyan ang suot mo? Mabait si Alon. Kung hindi ka niya binuhat, baka masaktan ka pa. Napangangan na lang si Raya. Lola! Nagdadabog siyang pumasok sa loob. Tumabi sa kanya si Lola Emma, pero masama pa rin ang loob niya. May mga vendor na sumakay, nag-aalok ng itlog ng pugo at mani. Tinangkang alokin siya ni Lola Emma pero tumanggi na si Raya. Isinuot niya ang kanyang sunglasses at tumingala. Ang cheap ng lahat? Nakakainis? Mahinang bulong ni Raya. Maya-maya'y umandar na ang bangka. Rinig na rinig niya ang ugong. Nakita niya si Alon na hinihila ang tali ng angkla. Napasulyap ito sa kanya, kaya umiwas siya ng tingin. Pasimple lang ang hawak niya kanina. Dahil sexy ako, feeling niya siguro type ko siya. Yuck! Saan nga pala bababa to? Tanong ni Lola Emma kay Alon habang hinahawakan ang braso nito. Sumagot naman ang binata. Sa pirasan po, Lola. Napangiti naman ang matanda. Mabuti naman, akala ko malayo pa ang Punta Guarda. Naiinip na si Raya kakaupo. Tumayo na muna siya. Saan ka pupunta, apo? Tanong ni Lola Emma. Sa labas po, naiinip na po ako. Sagot niya naman. Hinubad ni Lola Emma ang tsinelas nito at iniabot sa kanya. May mga siwang ang sahig. Suotin mo to. Napilitan siyang isuot yon kahit panira sa outfit niya. Paglabas, kumapit siya sa railings. Tahimik siya nagmasid at hinahayaan ng hangin na haplusin ang kanyang mukha. Hindi ako sanay sa ganito. Hindi ko pinili to. Pero nandito ako. Mahina niyang bulong sa sarili. Naglakad siya papunta sa likuran. Nakita ni Raya ang mga tauhang kumakain ng kanin at adobong pusit. Hapon na, pero parang ngayon palang magtatanghalian ang mga ito. Oh, kain na, Neng! Ayan ni Mang Edwin. Umiling na lang si Raya. Palayo na sana ang tingin niya nang makita niya si Alon. Nakasandig ito habang kumakain. Naramdaman nitong pinapanood niya, kaya tumigil ito at tumingin sa dagat. Ginayan na lang niya ang binata. Hinawi ni Raya ang buhok na nililipad ng hangin. Nang sumulyap siyang muli, tapos na yatang kumain si Alon. Nagsalin ito ng tubig at uminom. Napababa naman ang mata ni Raya sa Adam's apple nito habang lumulunok. Mabilis siyang umiwas. Bakit ko napapansin yon? Napabuntong hininga na lang si Raya. Ewan niya ba? Wala namang something special kay Alon. Mahirap lang, pero may aura ito na kahit sino mapapatingin. Tahimik na lang siyang bumalik sa loob ng bangka. Akala niya hindi niya na ito muling makikita. Subalit ang hindi alam ni Raya, magiging malaking bahagi pala ng buhay niya ang binata sa mga susunod na araw. Dumating ang araw ng pasukan. Suot niya ang pinakamalinis niyang puting blouse at navy blue na palda. Habang naglalakad papuntang classroom, tumitingin ang mga tao sa kanya. May ilang umiti, ang iba'y nagbulungan. Sa kutis niyang mas maputi kaysa karamihan at sa branded niyang mga sapatos at gamit, halatang dayo si Raya. Parang halos lahat na kasi sa isla, magkakakilala na. Kaya kapag may bago, agad na napapansin. I'm Raya Claire Mendoza. I'm a transferee. Galing ako sa Manila.
Umupo siya sa likod, malapit sa bintana at malayo sa mapanuring mga mata. Tiningnan siya ni Ma'am Abad. "Maligayang pagdating sa isla natin, Raya. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka naming makibagay dito. Halos lahat ng mga kaklase mo magkakakilala na, kaya ikaw lang talaga ang kikilalanin nila." Napilitang ngumiti si Raya. Naiilang siya, wala naman siyang gustong makaklose sa mga tao roon. Pagdating ng tanghalian, nanatili siya sa kanyang upuan. Ninanamnam niya ang sandwich na ginawa niya kanina. Ayaw niyang bumili ng pagkain sa kantin. Hindi naman masasarap ang tinda para sa kanya. Makakasira pa sa kanyang diet. Pero minsan, napapatingin si Raya kay Alon. Hindi niya alam na kaklase niya pala ito. Napailing na lang siya. Hindi niya alam kung bakit may pagkailang talaga siyang nararamdaman sa binata. Parang may hindi mapakali sa kanyang sistema. Sa Punta Guarda, lahat ng bagay ay tila banyaga. Maging ang mga mukha ng tao ay hindi pamilyar. Pero ang mas hindi niya matanggap ay kung paanong tinitingnan siya ng mga tao na parabang kilala na siya dahil lang apo siya ni Lola Emma. Gusto na sana niyang tumakbo palayo, pero pinilit niyang alalahanin na pansamantala lang naman yon. Matatapos din ang pananatili niya sa isla. Pero hanggang kailan magbubulag-bulagan ang mga magulang niya sa desisyong malinaw namang mali? "Kumusta, apo?" tanong ni Lola Emma pag uwi niya. "Kumusta ang school?" "Okay lang po," sagot ni Raya. "Ayoko po ron, Lola. Kadiri." Umiling lang si Lola Emma at walang imik. Alam niyang hindi siya kinakausap ng lola niya kapag ganoon ang tono niya. Mapanlait, mapanumbat. Ayaw man niya sa lugar na yon, wala naman siyang magagawa. Doon itinapon si Raya ng kanyang mga magulang dahil sa kanyang pagiging pasaway. At kahit paano, mas mabuti nang may school kaysa wala. Isang hapon, walang pasok sa school. Lumapit si Lola Emma sa kanya habang nakahiga siya sa bangkong kawayan. "Raya, nababagot ka na ba rito? Pumunta ka sa Masasa kasama ang mga pinsan mo. Low tide ngayon, mag-swimming kayo," sabi ng matanda sa kanya. Hindi siya agad sumagot. Matagal na siyang nakahiga roon at nagbibilang ng mga butiking gumagapang sa kisame. "Sige po, sasama ako," mahina niyang sagot. Nagbihi siya ng puting sundress at sa ilalim ay isuot na niya ang one-piece na bikini na kulay puti rin. Tahimik siyang sumunod sa mga pinsan, nakikinig lang sa mga halakhak at kwentuhan ng mga ito. Sinusubukang sabayan ang enerhiya nila kahit pakiramdam niya'y naiiba pa rin siya. "Doon tayo maglatag malapit sa maliit na kuweba," sabi ni Enzo. "Doon natin ilagay ang gamit." Paglingon ni Raya, napansin niya ang isang bangkang pangingisda sa dagat. Sa tabi nun, si Alon na bumaba mula sa bangka na tila ba ang dagat na ang tahanan nito. Iniwasan ni Raya ang tingin nito, itinuwid ang likod, saka dahan-dahang hinubad ang kanyang sundress. Hinanap niyang sunscreen at sinimulang pahiran ang braso't binti. Hindi pa man siya tapos, may narinig na siyang mga mahinang pag-ubot bulungan. Pagtingin niya, nakatitig sa kanya ang mga pinsan na parang may nakitang mga itong multo. "Ano?" tanong ni Raya habang kunot ang noo. Nagkatinginan ang mga ito. Si Ate Mila na pinakamatanda sa kanila ang unang nagsalita. Hindi kasi kami nagsusuot ng ganyan dito. Kadalasan sando at shorts lang. Medyo konserbatibo ang mga tao rito." Napakurap si Raya. Ganun ba? 17 na naman ako, turning 18 actually. Lumaki ako sa Maynila, hindi ako pinalaking konserbatibo. Normal lang to sa akin." Tahimik na nagkatinginan ang mga pinsan niya, pero wala nang tumutol. Tinapos ni Raya ang pagpahid ng sunscreen, itinali ang buhok, saka humiga sa towel at nagsuot ng sunglasses. Maya-maya'y narinig niya ang tawanan ng mga pinsan. Bumangon siya at medyo nainggit. Doon niya muling nakita si Alon, nakaupo sa batong hagdan habang malayo ang tingin sa dagat. Umiwas na lang siya ng tingin. Tumayo si Raya at nag-inat ng bahagya, saka dahan-dahang lumusong sa tubig. Pagkalipas ng isang oras, umahon siya at tumakad patungong batuhan. Kinuha ni Raya ang tuwalya at nandoon pa rin si Alon. Umangat ang kilay niya. "Ano na naman?" Hindi gumalaw si Alon. "Magsuot ka man lang sana ng shorts.
Napatawa si Raya at may halong inis. Swimsuit lang to. Normal na to sa akin. Sino ka ba para sabihan ako? Umigting ang panga ni Alon. Kahit na, hindi sanay ang mga tao rito sa ganyan. Mga conservative sila. Tingnan mo mga pinsan mo. May nagbikini ba? Humalukip-kip si Raya at pinagmasdan ang pakialamerong binata. Bakit ako mag-a-adjust? Wala namang ibang tao. Mga pinsan ko lang at ilang mangingisda kanina. At kung meron man, ikaw lang. Kung naiistorbo ka, umalis ka. Huwag kang mangialam na parang tatay kita. Kung nagandahan ka sa akin, sabihin mo na lang. Sumalubong ang kilay ni Alon sa mga sinabi niya. Hindi ako ganon. 19 lang ako. Hindi mo ako tatay. Eh di mabuti. Sagot ni Raya at matalim itong tiningnan. Kasi kahit boyfriend ko, hindi pinapakailaman ng suot ko. Kaya anong karapatan mong bumoses dyan? Ang una niyang boyfriend na tinago niya pa sa kanyang mga magulang noon, hindi naman siya pinakikialaman. Kahit magsuot siya ng sexy na damit, hindi naman ito naaapektuhan. Basta wag lang siyang mababastos. Natigilan si Alon. May boyfriend ka na? Ang bata mo pa. Hindi na ako bata at wala akong boyfriend. Sagot niya bago ito talikuran. Hindi niya na dapat yung sinagot. Wala siyang dapat ipaliwanag. Pero parang may kung ano palagi sa tono ni Alon na talagang pipitik ang kanyang inis. Kaso, palagi namang gumagawa ng paraan ng tadhana para mas lalo silang magkalapit. Nagiging magka-partner sila sa mga activity sa school, kaya napipilitan silang magsama. Kailangan na nating umuwi bago magdilim. Delikado kapag gabi tayo umuwi. Saad ni Alon. Uwi ka na ba? Tanong pa nito habang naglalakad sila papunta sa terminal ng tricycle sa labas ng gate. O may dadaanan ka pa? Wala, uwi na ako. Sagot niya sabay bitbit ng bag sa balikat. Sa Punta Guarda, tumaas ang kilay ni Alon. Sabay na tayo. Dito lang sa bayan ng bahay namin. Walking distance lang mula sa school sa pangatlong kanto. Pero ihahatid pa rin kita hanggang Punta Guarda. Napapanatag ako kung mahahatid kita hanggang sa inyo. Sa bayan, ibig sabihin, malapit lang ang bahay ni Alon sa eskwelahan. Magkaibang direksyon pa sila at pupunta pa ito ng Punta Guarda. Sigurado ka ba? Tanong ni Raya at bahagyang nag-alinlangan. Tumango si Alon. Oo, halika na. Sakay na tayo. Sumakay sila sa tricycle. Nauna siyang umupo sa loob saka tumabi sa kanya si Alon. Hindi na siya nito hinayaang mag-abot pa ng pamasahe. Manong, 2 Punta Guarda, tapos 1 po pabalik dito sa bayan, sabi ni Alon. Napatawa ang driver at sumilip sa kanila. Aba, nobya mo, akala ko may Jillian ka na. Napalaki ang mata ni Alon. Manong, hindi ho, wala po kami ni Jillian. Hindi ko rin po siya nobya. Kaklase ko po siya na ihahatid ko lang. Magdidilim na kasi. Tara na po. Napatingin si Raya sa binata. Siguro nga may namamagitan dito at kay Jillian. Pati ang driver, inaasar ang mga ito. Napairap na lang siya. Kinuha niya ang wallet. Doble ang bayad mo, ako na ang magbabayad ng pamasahe ko. Umiling si Alon. Ako na. Napairap siya at itinago ang wallet. Whatever. Umandar na ang tricycle. Medyo kinakabahan na si Raya. Kumapit siya sa gilid. Tuwing may lubak o humps, napapayanig ang sasakyan. Minsan nauuntog siya, pero sa pangalawang beses, hindi na. Hinarang na ni Alon ang braso nito para sa lagi ng ulo niya. Nauuntog ka rito palagi? Malakas na tanong ni Alon dahil sa hangin at ingay ng tricycle. Inayos niya ang buhok na dumadampi sa mukha. Oo. Saglit siyang tiningnan ni Alon bago muling iniharang ang braso. Kapag malakas ang alog, naiipit ang braso nito sa ulo niya. Pero hindi naman nagrereklamo ang binata. Pagsapit nila sa Punta Guarda, halos tuluyan ang nawala ang araw. Huminto ang tricycle sa harap ng bahay ni Lola Emma, kaya bumaba na silang pareho. Thanks! Sabi niya bago ito makaalis. Napangiti naman ito ng tipid. Walang anuman. Maya-maya'y umalis na rin si Alon. Pinanood na lang niya ang tricycle habang papalayo ito. Nakita niya si Lola Emma sa terasa. Nang makapasok siya, agad siyang tinanong nito. Si Alon ba yun? Magkaklase kayo?
Bakit ngayon ka lang umuwi, apo? Tumango si Raya. Opo, magkaklase po kami. May ginawa lang pong project kaya late na pong umuwi. Mabait na bata yang si Alon. Halos lahat naman ng mga anak ni Kara mababait at walang kahit na anong issue. Ani Lola Emma. Kaso yung nanay, si Kara, hindi na mamansin. Simula nang bumalik dito ang mag-iinang yun mula sa Maynila. Ang tahimik na at hindi rin ako pinapansin. Malamig ang pagtrato sa akin. Alam kong isa siyang Marquez, pero tanda ko pa dati. Palagi silang magkakasama ni na Hector at saka yung si Cesar na tatay mo. Punong-puno sila ng pangarap. Silang tatlo, lalo ng papa mo saka si Hector. Magkakaibigan silang tatlo, pero ngayon, hindi ko na alam. Patay na si Hector. Nasa Maynila pa rin ang papa mo. Wala naman akong masyadong ideya sa ginagawa nila noon. Pero bahala na sila sa mga buhay nila. Malalaki na naman sila. Napatingin si Raya kay Lola Emma. Alam niyang may nakaraan ang mga magulang nila ni Alon. Hindi pa buo at masyado pa siyang bata noon. Pero ang malamig na pagtrato, ang galit ni Tita Kara, parang unos na biglang bumuhos sa mga alaala niya. At isang tanong ang biglang sumulpot sa isip niya. Galit pa rin kaya ang ina ni Alon sa pamilya nila? Akala ni Raya ay huling beses na yun ni Alon na ihahatid siya pa uwi. Kaya laking gulat niya nang muli niya itong makita sa pirasan, sa paradahan ng tricycle at maaga pa. Magandang umaga! Bati ni Alon habang lumalabas mula sa waiting shed na yari sa kawayan at pawid. Good morning! Anong ginagawa mo rito? Tanong niya at hindi na maitago ang pagtataka. Naghatid lang ng paninda ni Mama sa tindahan ni Aling Bebe. Papasok ka na ba? Tara, sabay na tayo. Alam niyang working student si Alon. At kahit sun-kissed ang balat, hindi ito mukhang dugyot. Malinis itong tingnan, mabango pa. Maayos ang uniforme, tuwid at planchado. Pero parang sasabog na sa laki ng mga braso nito. Saglit siyang tumingin sa dagat. Kalmado yon ang umagang yon. Pero ang puso niya, hindi magawang maging kalmado. Sumakay sila sa tricycle. Ngayon, sa likod ng driver. Medyo kinakabahan siya pero nandoon si Alon sa tabi niya, kaya kahit papaano ay panatag siya. Kumapit ka dito! Mahina, ngunit seryosong wika ni Alon. Akin ang bag mo para komportable ka. Pagdating sa school, naghiwalay din sila agad. May kailangan pa raw ayusin si Alon. Mula noon, araw-araw niya nang nakikita si Alon sa pirasan. Minsan, magkasabay sila sa tricycle. Minsan hindi. Minsan, nasa unahan ng tricycle nito. Minsan, nasa hulihan. Pero palagi itong nandoon. Raya, bakit hindi ka pa kumakain? Tanong ni Alon isang araw. May iniabot itong paper bag sa desk niya. Kanin at adobong manok. Sana kumakain ka pa rin ng paborito mo. Napakurap si Raya. Paanong nakita kitang hawak ang tiyan mo kanina? Sagot nito. Kaya binilhan na rin kita habang nasa kantin ako. Tumunog ang tiyan niya. Thanks. Babayaran ko na lang mamaya. Hindi na kailangan. Sambit ni Alon sabay ngiti. Huwag mong ipagpapaliban ang pagkain mo sa susunod, ah. Tiningnan niya ang binata. Hindi niya alam kung anong gusto nitong mangyari. Hindi naman masabing gusto niya ang mga ginagawa ni Alon, pero hindi niya rin masabi na ayaw niya. At ayaw niyang naguguluhan siya. Hindi mapakali at malakas ang tibok ng puso sa tuwing nasa paligid si Alon. Bakit mo ba ginagawa to, Alon? Tanong ni Raya rito. Sinubukan ko lang na maging kaibigan ka ulit. Mahinang sabi ni Alon. Wala akong intensyon. Huminga siya ng malalim. Pero pwede bang itigil mo na lahat ng to? Nagchichismisa ng mga tao. Ayokong makarating sa magulang ko. Akala nila, nagpaplano na ako mag-boyfriend ulit. Napakurap si Alon. Ginagawa ko lang naman to bilang kaibigan. Kababata rin naman kita kahit papano. Wala namang masama kung makita tayong close. Dahil sa sinabi ni Alon, hinayaan niya na lang. Baka masyado lang siyang nag-iisip. Subalit habang nagtatagal, alam niyang hindi na lang yon na simpleng pagkakaibigan. Alam ni Raya na may nabubuong damdamin sa kanilang dalawa ni Alon.
na tanging sila lamang ang nakakaalam. Raya! Bulalas ng mama niya nang pumasok ng tawag. Kanina pa namin hinihintay ang tawag mo. Hi mama. Hi papa. Lumitaw sa screen ang mukha ng kanyang mga magulang. Hindi ka ba excited? Malapit ng debut mo. Masiglang sabi ng mama niya. Nag-uusap lang kami tungkol sa debut mo. Kailangan na nating simulan ang pagpaplano, anak. Yun nga mismo ang dahilan ng pagtawag niya. Opo, tungkol po doon. Ayoko po talagang mag-debut dito, lalo na sa harap ng bahay ni Lola. I mean, parang ang babaw lang po. Sorry, alam kong parang ang arte pakinggan, pero hindi po kasi ito katulad ng sa Manila. Iba lang talaga, wala naman pong hotel dito. Hindi siya agad sinagot ng kanyang ina. Sa halip, malumanay na ang boses nitong nagsalita. Naiintindihan namin, anak. Kaya nga namin sinabi sa iyo to para makapili ka. Tumikhim naman ang kanyang ama. So, may mga kaibigan ka ba dyan? Saglit na natahimik si Raya. Pumasok agad sa isip niya si Alon. Ang dami na rin nilang napagdaanan. Noong isang linggo, sumama siya rito habang pinaandar ang bangka ni Mang Edwin. Kahit kaunti, nabawasan ang takot niya sa tubig. No choice din siya kaya sumama sa pangingisda noong wala silang pasok. Sa school, nag-uusap sila pero laging abala si Alon. Lalo na't student council president ito at sobrang bihira ng makausap. Isang beses, sinubukan niyang maglakad pa uwi mag-isa. Sumakit ang mga paa niya. Kinabukasan, hindi siya pumasok. At nang pumasok siya muli, si Alon ang mismong humilot sa mga paa niya sa likod ng school. Kaibigan niya si Alon. Matagal na. Pero bakit parang hindi niya kayang ikwento yon sa kanyang ama't ina? Opo, nagkaroon na po ako ng ilang mga kaibigan dito. Aniya sa mga magulang. Pero hindi ganun ka-close. Hindi po katulad ng mga kaibigan ko sa Manila. Well, nag-iisip kami. Bakit hindi ka umuwi para sa semestral break? Pwede mong ipagdiwang ang iyong debut dito. Alok ng kanyang ina. Talaga po? Uuwi ako? Umawang ang bibig niya. Pero gusto pa rin ng lola mo at ng mga tita mo na magdiwang kasama ka dyan. May kaunting plano si mama. Parang maliit na salo-salo pagkatapos mong mag-birthday dito. Dagdag pa ng kanyang ama. Huwag ka sanang maging killjoy sa lola mo. Paglalambing niya lang yon, sakyan mo na lang kahit anong trip niya. Hindi rin kasi kami makakauwi dahil abala kami sa negosyo. Kaya sila muna ang makakasama mo sa celebration. Okay po, salamat sa pagpayag. Excited na si Raya. Pagbalik sa bahay, ilang araw din siyang naburyong. Wala namang masyadong ganap. Naisip niyang sumama na lang ulit kay Alon, pero mukhang abala naman ito sa trabaho kapag walang pasok. Apo, bukas maghanda ka. Magdala ka ng kaunting damit, sabi sa kanya ni Lola Emma. Kumunot ang noo ni Raya. Saan po tayo pupunta, Lola? Ngumiti naman ang matanda. Sa syudad. May bahay ako ron. Doon muna tayo magpapalipas ng gabi. Sabi ng papa mo, mahilig kang mag-mall. Walang mall dito. Doon meron. Sasamahan kita. Parang tumalon ang puso ni Raya sa tuwa. Agad siyang tumayo at sinuot ang tsinelas. Halos mabaliw na siya sa inip nitong mga nagdaang araw. Long weekend pa, kaya buong araw siyang nasa bahay. Kaya naman, nang sabihin ni Lola Emma na pupunta sila sa mall, para siyang binuhusan ng 1,000 kagalakan. Kinabukasan, maaga silang gumising para sumabay sa schedule ng ferry boat. Pagdating sa bayan, bumili ng ticket si Lola Emma. Pagkatapos, sa waiting shed muna sila naghintay. Lola, hindi pa po ba tayo sasakay sa bangka? Tanong ni Raya. Umiling si Lola Emma at hinaplos ang braso niya. Hindi pa. Kaunti pang pasahero. Hintay natin na medyo mapuno. Nahihilo ako kapag nasa loob pero hindi pa umaandar. Kung naiinip ka, maglakad-lakad ka muna, apo. Tingin-tingin ka muna dyan, Raya. Napangiwi si Raya. Ano namang makikita niya roon? Dagat?
Puno? Mga tricycle? Mga bato? Mga bangka? Pero naglakad-lakad pa rin siya. Tumanaw siya sa tubig sa ilalim ng kalsadang tinutuntungan. Mukhang malamig, parang isang tapilok lang, mangingisay siya sa lamig kapag nahulog sa dagat. Magandang umaga, Raya. Muntik na siyang madulas sa gulat. Mabuti na lang at mabilis siyang nahilap palayo sa gilid ng dagat. Hinampas niya si Alon sa dibdib. Nakakagulat ka naman. Tumawa lang si Alon. Magandang umaga. Aalis kayo ni Lola Emma? Napairap naman siya. Hindi ba halata? Oh, etong ticket ko. Anong ginagawa mo dito? Tumingin si Alon sa bangkang may pangalan na Leonardo. Tauhan ako sa bangkang yun. Mukhang sa amin kayo sasakay. Tinanaw ni Raya ang tinuro nito. Tumango siya ng marahan. Hindi naman siya nagulat. Alam niya naman na yon ang sideline ni Alon bukod sa pangingisda. So, eto palagi ang ginagawa mo kapag weekends? Tanong niya. Tumango si Alon habang nakatitig sa kanya. Oo, para may panggasto sa school. Tuwing weekdays, sa gabi hanggang madaling araw sumasama ako sa laot. Matama niyang pinagmasdan ng binata. Natutulog ka pa ba niyan? Mahinang tumawa si Alon. Oo naman, Raya. Natutulog pa rin naman ako. Sandali silang natahimik. Napatingin si Raya sa suot ni Alon. Puti ang t-shirt nito, maluwag na itim na shorts at parehong lumang tsinelas na suot nito tuwing naglalakad sa dalampasigan. Walang espesyal sa itsura, pero hindi na rin naman kailangan. Isang tingin pa lang, alam na agad na sa isla kabilang si Alon. Mabuti naman, hindi ka nagsuot ng heels. Sambit pa ng binata. Napatingin si Raya sa sneakers niya. Oo, kasi nga, baka matapilok ako. Ayaw na rin niyang buhatin siya ni Alon. Nakakahiya. Hindi na naman siya bata na dapat buhatin at alalayan. Pupunta kami sa city. Magmamall daw kami. Mag-enjoy ka, sagot ni Alon. Ilang saglit pa, iniwan na siya ni Alon. Tinawag na kasi ito para tumulong. Habang nag-aayos si Alon ng gamit ng mga pasahero, napapansin pa rin ni Raya na tumitingin ito sa kanya paminsan-minsan. Tuwing umaakyat ito sa makitid na hagdan ng bangka, siya ang kinakabahan. Pero bakit nga ba siya kinakabahan? Marunong namang lumangoy si Alon, siya lang naman ang hindi. Apo, halika na, sumakay na tayo. Tawag ni Lola Emma sa kanya. Sumakay na sila sa bangka. Nauna si Lola Emma at sumunod naman si Raya. Inalalayan sila ng mga tauhan habang umaalo ng tubig sa paligid. Sa dulo ng bangka, nandoon si Alon na naghihintay sa kanya. Akin ang kamay mo, Raya. Iniabot niya yon, bahagyang tumalon at pumasok na sa loob. Hinarang pa ni Alon ang braso nito sa ulo niya para hindi siya mauntog sa maliit na pintuan. Pagkaupo niya sa tabi ni Lola Emma, ilang saglit lang ay pinaandar na ang bangka. Habang nililipad ng hangin ang kanyang buhok, nakaramdam si Raya ng pagkainip. Ilang pasahero ang tumayo sa labas para mag-unat at magpahangin. Kaya naman, sumunod na rin siya. Napatingin siya kay Lola Emma na tulog at bahagyang nakanganga. Napatawa si Raya ng mahina. Paano kami magsha-shopping kung antukin si Lola? Wala pa nga kami sa mall. Paglabas niya, muling napunta siya sa likuran. Doon, nakaupo si Alon, nakaharap sa dagat at ang mga siko nasa tuhod. Biglang lumakas ang Alon at muntik na siyang mawala ng balanse. Hi! Habol na bati ni Raya. Lumingon agad si Alon. Nagulat si Raya nang maagap nitong hawakan ng bewang niya. Naramdaman niya ang braso ng binata sa kanyang tiyan, sabay hila pa upo. Maupo ka rito. Malakas ang Alon. Napahawak siya sa braso ni Alon. Mainit ang kanyang pisngi at hindi niya maintindihan kung bakit. Lagi na lang siyang hinahawakan ni Alon sa bewang kapag sa tingin nito ay mapapahamak siya. Parang paborito na nga yatang gawin niyo ni Alon sa kanya. Umupo siya sa tabi nito, ngunit magkabaliktaran sila. Nakaharap si Alon sa dagat habang siya naman ay sa loob ng bangka, kung saan naroon ang ibang pasahero. Aalis ako, mahina niyang sabi. Lumingon si Alon sa kanya. Saan ka pupunta? Sa Manila. Sinubukan niyang ayusin ang buhok na nililipad ng hangin pero ramdam niyang sinusundan siya ng tingin ni Alon. Semestral break. Gusto na nga ng mga magulang ko na doon ko ipagdiwang ang 18th birthday ko.
Tumawa si Alon pero hindi umabot sa mga mata. Siguradong mag-aarbo ang party mo, Raya. Yun ang gusto nila. At gusto ko rin naman, once in a lifetime lang yon. Pagbalik ko, may kaunting handa rin si Lola. Ilang linggo niya na yung pinaplano, saka dito pa rin naman ako mag-aaral. Nakangiti niyang sabi. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagugustuhan ni Raya ang Punta Guarda. Hindi na rin masama. Iniisip niyang baka sa city na lang din siya mag-university pagkatapos ng high school para malapit pa rin sa Punta Guarda. Kaya mawawala ka ng ilang linggo? Tanong ni Alon. Tumango si Raya. Oo, hindi na nila yun pinalawak. Ilang minuto pa, nakarating na sila sa Anilaw. Pagkababa, sumakay sila ng jeep at pumunta na sa mall. Natatawa si Raya dahil halatang hindi kinaya ni Lola Emma ang lakad kaya napagod agad. Kaya pag uwi nila sa bahay nito sa syudad, bagsak agad ang matanda sa kama. Kinabukasan, bumalik na sila sa Punta Guarda. Bumalik din si Raya sa normal niyang buhay bilang estudyante. Ikaw ang MC sa program ngayon? Tanong niya kay Alon. Tumango ang binata. Oo. Inabot nito sa kanyang isang bote ng tubig at pamaypay. Sakaling mauhaw ka o malubat ang minifan mo. Nasa stage ako kaya hindi ako makakasabay sa pila. Kinuha ni Raya ang pamaypay na gawa sa buri at napangiti. Ang cute ng design, para siyang blue wave. Tumawa naman si Alon. Ako ang gumawa niyan. Nanlaki ang mga mata ni Raya. Talaga? Tumango si Alon at may ngiting banayad. May mga kapitbahay kaming matatanda na gumagawa niyan. Kapag wala akong trabaho, doon ako tumatambay. Gumagawa kasi si Tala ng banig, kaya natuto na rin ako. Ginawa ko yan dahil alam kong lagi kang naiinitan. Maya-may umakyat na rin naman ang binata sa stage. Habang pinagmamasdan niya si Alon sa entablado, ramdam ni Raya ang paghanga, kumpiyansa, matapang at may dating ito. At yun lang ang ilan sa mga hinangaan niya kay Alon. Lumipas ang ilang linggo, dumating na ang semestral break. Umuwi na nga muna siya sa Maynila. Pagdating nila roon, sunod-sunod na nga ang mga ginawa nila. Dress fittings, venue visits, mga usapang walang katapusan tungkol sa party. At dumating din ang araw ng kanyang birthday. Maliwanag ang ballroom, parang mga bituin ang ilaw sa kisame. Magaganda ang lahat at napapaligiran si Raya ng mga kaibigang matagal niya nang hindi nakita. Hanggang sa sumapit ang 18 Roses. Nakatayo siya sa gitna, medyo masakit na ang paa dahil sa heels nang tawagin ng MC ang susunod na pangalan. Si Jake na pangalan ng kanyang ex-boyfriend. Napatingin siya sa mga magulang niyang tila hindi na mahigpit. Parang hindi ang mga ito ang mga magulang na pinagbabawalan siyang makipagkita kay Jake noon. Kaya nga siya pinadala sa Punta Guarda dahil sa relasyon nila ni Jake dati. Lumapit si Jake na nakasuot ng itim na suit at may dalang pulang rosas. Jake, mahina niyang sambit nang nasa harap na ito. Hey! Sagot ni Jake at bahagyang tumikhim. Surprise! Nagbago ka. Mukha kang mas nag-mature at mas naging strong ang personality. Siyempre, 18 na ako ngayon. Sagot niya, sabay kibit balikat. Matagal mo lang akong hindi nakita kaya nasabi mo yan. At medyo nagtanang balat ko kaya mukha akong mature. Gusto niyang sumagot pa sa mga sinabi ni Jake. Pero para bang ang isip niya ay lumayo sa ilaw at musika. Lumayo sa marmol na sahig ng ballroom at inanod pabalik sa isang tahimik na dalampasigan. Walang ibang laman ang isip niya kundi si Alon. At hindi niya maipaliwanag kung bakit mabigat na ang presensya nito sa bawat desisyong kailangan niyang gawin. Yun ang gusto ni Raya. Nandun na siya ulit sa mundong nakasanayan niya. Gusto niyang nasa Maynila kasama ang mga kaibigan. Pero bakit parang hinahanap-hanap niya ang hangin sa dalampasigan, ang amoy alat ng dagat, ang ritmo ng alon, hindi lang ang mga alon sa paligid, kundi ang mga alon na nasa katauhan ni Alon. At doon niya napagtanto ang isang damdamin. Namimiss ni Raya si Alon. Namimiss niya ang Punta Guarda, ang bungangera niyang Lola Emma, ang dagat, ang lalim ng gabi, ang mga bangin at matatarik na daan. Namimiss niya talaga lahat. Apo,
tawag agad ni Lola Emma sa kanya pag-uwi niya. Napalingon si Raya at agad na pangiti nang makita si Lola Emma na mabilis lumapit. "Lola, namiss kita." "Ah, pumayat ka," sabi ni Lola Emma, sabay dampi ng kamay sa pisngi ni Raya. Pababa sa kanyang bewang na parang tinatansya kung gaano ang nabawas sa kanya. "Hindi ka siguro kumakain ng kanin sa Maynila. Dito, papakainin kita ng papakainin." Tumawa si Raya at niyakap muli ang matanda. "Namiss po kita, La." Sa mga sumunod na araw, naging abala sila sa paghahanda para sa party na gustong ipagdiwang ni Lola Emma para sa kanya. Nirentahan lang ng matanda ang gown ni Raya. Na-appreciate niya ang lahat ng effort. Mabunganga si Lola Emma minsan, pero ito rin ang pinaka mapagmahal at maalagang matanda sa buhay ni Raya. Kaya siguro kahit nang unay ayaw niya, gustong-gusto na niyang bumalik sa Punta Guarda. Nagkaroon ng handaan para sa kanya at lahat ng mapapadaan, imbitado. Hindi yon handaan katulad ng debut party niya sa hotel, pero kahit paano ay natuwa siya. Iba ang pakiramdam kapag sa probinsya may okasyon. "Galit pa rin ako, alam mo?" Bungad ni Raya kay Alon nang magkita sila sa dalampasigan. "Hindi mo man lang ako binati nung bumalik ako. Parang ang lamig mo." Hindi agad tumingin si Alon. "Wala lang ako sa mood." Napakurap si Raya at humalukip-kip sa harap nito. "Wala sa mood? Bakit? Anong nagawa ko para mawala ka sa mood? Kauuwi ko lang, ganyan ka na?" Umiling lang si Alon. "Basta, wala. Wala lang talaga." "Hindi yan sagot." Giit pa ni Raya. "Pinapunta mo ako rito para makipag-usap tapos ganyan ka?" Muli na namang napabuntong hininga si Alon. Sinipa nito ang isang maliit na bato saka humarap sa dagat. "Nakita ko yung debut photos mo. Ang saya mo." Napakurap si Raya. "Ano?" "Sa Maynila," sagot ni Alon. "Sa posts mo, sa stories ng mga kaibigan mo. Nagbar pa nga kayo, di ba? Nag-enjoy ka ba?" Hindi agad nakasagot si Raya. "Oo, nag-post siya. Oo, masaya. After party, may kaunting inuman." Bago siya umuwi sa Punta Guarda, niyaya po siyang mag-bar dahil pwede na rin siya sa edad. "Hindi ko maintindihan. Bakit ka naiinis?" Hinawakan niya ang braso nito. Hindi sumagot si Alon. Lumingon lang ito sa kanya at nagtagpo ang mga mata nila. Nakita ni Raya roon ang halo-halong emosyon na hindi niya lubos na mapangalanan. "Sino si Jake?" Napakurap si Raya. "Ano?" Huminga ng malalim si Alon at bakas ang selos sa mukha nito. "Tinag mo siya dun sa isang post. Parang ang sweet ninyo. At nakita ko yung mga luma niyong picture. Nakayakap ka pa sa kanya. Kayo ba?" Napatawa siya. "Wait, stalker ka ba?" Sumeryoso ang mukha ni Alon. "Hindi ako nag-stalk. Dumaan lang." "Dumaan lang?" Ngumiti na siya ngayon. Paano mo nakita yung old photos? Wala namang nag-a-upload nun ulit." Natigilan si Alon at napangiwi. Mahina siyang tumawa. Kitang-kita niya na talaga ang selos sa mukha nito. At nagpapagulo yun sa kanyang buong sistema. "Ex ko si Jake, okay? Nag-break na kami bago pa ako pumunta dito." Nakangiting sabi ni Raya. "Pero bumalik ka ron para sa debut mo. Nagkabalikan ba kayo?" Tanong pa nito. Umiling si Raya at nakangiti pa rin. Hindi kami nagkabalikan. Isa lang siya sa 18 Roses. Inimbitahan siya ni Mama. Hindi ko alam. Nag-sorry lang siya, yun lang." Tumahimik sila. Tanging hampas ng Alon ang kanilang naririnig. Pero sa lihim na sandali, alam ni Raya na malakas ang tibok ng kanyang puso. "May gusto ko na bang iba ngayon?" Tanong ni Alon. Tumingala si Raya. Nakakunot pa rin ang noon nito. Pero may pag-aalalang halata sa mga mata. "Meron," sagot niya. "Nasa harapan ko ang taong gusto ko." Nasa islang gusto niya, kaya nga siya nagmamadaling umuwi. Hindi na siya nagsalita. Pinuno na lang niya ng titig si Alon at sa sandaling yon, nakita niyang pagbabagong dumaan sa mukha nito. Parang biglang lumambot ang mga mata at napagtanto ang mga nararamdaman nila. Napatingin sa dagat si Alon at bahagyang kinagat ang labi.
Gusto kong makipagsayaw sa'yo. Tumaas ang kilay ni Raya. Ano? Sa debut mo, paliwanag ni Alon. Nanaginip ako, nakasuot ako ng suit, nakagaon ka tapos lumayo ang lahat para lang tayong sumayaw. Mahinang tumawa si Raya. Nanaginip ka tungkol sa akin? Kung ganon, magsayaw tayo ngayon. Sandaling nag-alinlangan si Alon pero unti-unti siyang lumapit at inabot ang kamay niya. At doon, sa ilalim ng kahel na langit ng Punta Guarda, habang inaawit ng Alon ang kanilang katahimikan, sumayaw sila. Mainit at matatag ang mga kamay ni Alon. Marahan niyang inilagay ang kamay sa balikat nito. At naramdaman ang lakas sa mga bisig. Habang ginagabayan siya sa mabagal na hakbang. Muli siyang natawa. Ang corny natin. Tumingala siya at nahuli si Alon na nakatingin sa kanya na para bang siya lang ang babae sa buong mundo. Bahagyang nakabuka ang mga labi nito, ngunit walang lumabas na mga salita. Tila mga mata lang nito ang nagsasalita. Maya-maya'y inikot na siya ni Alon na parang prinsesa. Umalpas ang tawa mula kay Raya habang nakatingin dito. Hinila siya palayo, iniikot at hinawakan ulit. Nabasa ang kanilang mga paa sa tubig pero wala silang pakialam. Maya-may bigla na lang itong bumitaw at lumuhod sa buhangin. Parang huminto ang mundo ni Raya. Alon, wala muna itong sinabi. May inilabas ito sa bulsa. Isang anklet na may maliliit na ginto at maliliit na perlas. Maingat nitong kinuha ang isa niyang paa at isinuot yun roon. Eto ang regalo ko sa'yo. Malumanay na sabi ni Alon. Happy birthday, Raya. Patuloy ang awit ng mga alon, lumulubog na ang araw. Pero ang puso ni Raya ay tila umaahon, lumulutang sa damdaming dulot ni Alon. At sa sandaling yon, kahit walang pangakong binitiwan, kahit walang salitang mahal, alam niyang hinding-hindi niya malilimutan ang kaarawang iyon. Simula ng araw na yon, mas lalo silang naging malapit. Mas lalo niyang napapansin ang mga ginagawa ni Alon. Ang paghatid sundo ng binata, hindi na muling kine-question pa ni Raya. Tahimik ka kanina sa klase, sabi ni Alon sa kanya habang naglalakad. Ang boring lang ng lesson kanina, sagot ni Raya habang tinatadya ka ng isang bato. Naiinip kasi ako lalo na kapag maraming kwento si ma'am. Ngayon, sa bawat pagtingin niya kay Alon, may masarap na kirot sa kanyang dibdib. Umiwas siya ng tingin, talagang hulog na siya sa binata. Huminto si Alon sa paglalakad at marahang hinila ang pulsuhan niya. Sandali lang, napakurap si Raya. Bakit? May kinuha ito sa bulsa at halatang kinakabahan. May ibibigay ako sa'yo. Binuksan nito ang palad. Nandoon ang isang simpleng kwintas. Napatingin si Raya. Binili mo to? Tumango si Alon. Pinag-ipunan ko mula sa pagtulong sa talipapa. Naalala kita sa kwintas na yan kaya gusto kong bilhin. Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang ganda. Huminga ito ng malalim. Hindi naman ginto o mamahalin. Hindi ko kailangan ng mamahalin, sabi niya habang inaabot iyon. Ito ang gusto ko. Maisip mo palang nabigyan ako, enough na sa akin. Hindi mo kailangan mag-alala. Ngumiti si Alon at pumwesto sa likod niya. Tinaas naman ni Raya ang buhok habang maingat itong itinatali ang kwintas sa batok niya. Nang dumampi ang daliri ni Alon sa balat ni Raya, nagtayuan ang balahibo niya. Pagharap niya, mas malapit na ito kesa dati. Nagkatinginan sila, tila pareho nilang nararamdaman ang kabasahangin sa pagitan nilang dalawa. Salamat, mahinang sabi ni Raya at hinalikan sa labi ang binata. Gulat naman si Alon sa ginawa niya kaya mahina siyang tumawa. Uuna na sana si Raya sa paglalakad pero muli siyang hinila ng binata. Ano yun? Mahinang tanong nito at parang naghahanap ng sagot sa kanyang mga mata. Napakagatlabi si Raya. Gusto kita, Alon. Huwag na nating lokohin ang sarili natin. Alam kong gusto mo rin ako. Bakas ang saya sa mga mata ng binata. Oo, gusto rin kita, Raya. Hindi ko na nga alam kung paano pa ako aahon sa'yo. Napangiti siya nang muling maglapat ang kanilang mga labi. Sa pagkakataong yon, mas palambot, mas marahan, at punong-puno ng damdamin.
Maya-may nakauwi na rin siya. Habang tinatanaw si Alon na paalis, hindi niya napigilang mapangiti. Dumikit ang mga daliri niya sa pendant ng kwintas. Kahit mumurahin, siguradong isusuot niya yon araw-araw. Lumipas ang mga araw, namulaklak ang pag-ibig nila sa mga tahimik na sulok, sa likod ng paaralan, sa gilid ng dalampasigan, sa lilim ng mga punong matanda na sa alaala. Pero ang paborito nilang tagpuan ay ang malapit sa sabungan kung nasaan ang sentro ng Punta Guarda. Pino ang buhangin doon pero maraming malalaking bato. Lihim nilang mundo yon, malayo sa mata ng mga tao, malayo sa mga matang manghuhusga sa kanila. "Halika na, Alon!" sigaw ni Raya. Tumawa si Alon at sumunod. Para silang mga batang naliligo sa dagat kung magkulitan. Pero kapag nasa mga bisig ng isa't isa, halatang dalawang taong nagmamahalan. Pagod na humandusay si Raya sa buhangin, basa ang buhok at damit na dumikit na sa balat. Humiga si Alon sa tabi niya at hinihingal na. "Magkakasipon tayo, halika na. Umuwi na tayo para makapagbanlaw." Humarap siya rito. "Alon?" Napangiti si Raya. "Mahal kita." Dahan-dahan siyang tiningnan ng binata. "Bakit ba palagi mo na lang akong inuunahan? Raya, mahal din kita. Mahal kita. Alam kong mga bata pa tayo, pero ngayong minamahal kita, pakiramdam ko, hindi na ako magmamahal ng iba." Inabot ni Raya ang pisngi ni Alon at hinaplos ang panga. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Saka siya yumuko at hinalikan si Alon muli. Mas mariin, may pananabik na matagal nang nanunuot sa kanilang dalawa. Dahan-dahan silang naghubad. Parehong nahihiya pero nagpadala pa rin sa bugso ng mga damdamin. Dumidikit ang buhangin sa tuhod, sa siko ni Raya, pero wala na siyang pakialam. Hindi yun perpekto, magulo, medyo alanganin, pero alam niyang totoo. Alam niyang may lambing. Alam niyang hindi malilimutan. Matapos yun, magkayakap silang nakabalot sa tuwalya na dala ni Alon, habang unti-unting dumidilim ang langit. Nakahilig si Raya sa dibdib nito, nakikinig sa tibok ng puso ng binata. "May nangyari sa atin. Ako ang una mo." Napabuntong hininga si Alon. "Hindi dapat." "Huwag kang magsisisi. Gusto ko rin naman to." Bulong niya sa binata. Napapikit si Alon. "Sana sa kama man lang." Tumawa naman si Raya. "Okay naman dito. Wala namang problema sa akin. Masaya naman ako kasi ikaw ang kasama ko. Huwag kang ang ano dyan." Mahigpit siyang niyakap ng binata. Napangiti siya roon. Mahal na mahal niya talaga si Alon. Parang napupuno na ang puso niya at hindi niya alam kung saan pa ilalagay ang pag-ibig niya para sa kanyang boyfriend. Subalit nandoon pa rin ang realidad na kailangan nilang harapin ni Alon. Pag-uwi niya ng gabing yon, naghihintay si Lola Emma sa balkonahe. "Lagpas 10:00 ka na," sabi nito sa kanya. "Apo, ano ka ba naman? Saan ka galing? Alam mo bang 8:00 pa lang, tulog na ang mga tao rito? Tapos ikaw, gabi nang umuuwi. Nasa poder kita kaya makinig ka naman. Wala ka sa Maynila. Sa akin ka binilin ng mama at papa mo." Niyakap niya na lang si Lola Emma. "Sorry po, hindi na po mauulit. May mga ginawa pa po kasi kami yung project kaya ginabi na. Saka nakayayaan din pong mag-swimming." Pinakain siya ni Lola Emma at hindi na naman pinagalitan. Nang makarating sa kwarto, hindi niya malimot ang nangyari sa kanila ni Alon. Pinigilan niya ang sarili na isipin pa yon. Gayunpaman, kahit na nag-uumapaw ang kanilang mga puso sa pagmamahal, maraming mga tao sa paligid nila ang tututol dahil sa mga mas malalalim na dahilan. Pauwi na siya mula sa sari-sari store, may bitbit na plastic na may gatas at itlog nang marinig niya ang ilang usapan. 2 babae ang nakaupo sa mababang bangkito sa lilim. Mahina, ngunit matalim ang tinig. "Hindi mo ba alam? Yung babae, yung galing Maynila, anak pala ni Cesar Mendoza," sabi ng isa. Bumulong ang kausap nito. "Yung Mendoza? Yung sumira kay Hector na asawa ni Cara?" Natigilan si Raya. Humigpit ang hawak niya sa plastic. Umurong siya ng isang hakbang.
habang mabilis ang tibok ng dibdib. Ibinigay ni Hector ang lahat kay Cesar. Yun ang rinig ko. Basta ang mga mayayaman, ewan ko ba. Pero yun ang rinig ko nang mag-start nga raw ng negosyo yung sina Cesar at Hector sa Maynila. Patuloy ng isang babae. Magkaibigan sila. Business partners. Sa Hector ang nakaisip daw ng hindi ko alam kung anong negosyo ba yun. Kinuha ni Cesar. Kaya ngayon, sina Cesar at yung asawa niya ang mayaman. Tapos itong si Cara, wala nang natira pagkamatay ng asawa. Hindi naman makabalik sa mga Marquez kasi nga itinakwil. Kaya naghirap ngayon. Na-depress pa nga si Cara dati, di ba? Awang-awa ako dun sa mga anak niyan. Kaso ito naman si Alon. Palaging nakikitang kasama yung anak ng Mendoza. Iba na yun. Masakit yun. Isipin mo, minahal ng anak niya ang anak ng sumira sa pamilya at buhay nila. Sambit pa ng kausap nito. Naninikip ang kanyang dibdib. Unti-unting lumabo ang lahat. May ideya na naman siya sa mga naririnig pero hindi siya makapaniwala na ganoon kalala. Nang gabing yon, naglock si Raya sa kanyang silid habang nanginginig ang kamay. Ilang linggo na siyang hindi tumatawag sa papa niya. Nagring ang cellphone at muling nagring hanggang sa Raya! Pamilyar na boses ng kanyang ama. Ayos ka lang ba? Bakit ka napatawag? Napigil ang hininga niya. Hindi ako okay. May nalaman po ako. Sandaling katahimikan ang namayani sa kanila. Bakit? Anong nangyari? May itatanong po ako at gusto ko ng totoo. Nanginginig ang boses ni Raya. Totoo ba? Nakinuha mo ang negosyo ni Tito Hector? May kinuha ka mula sa kanila kaya naghirap si Tita Cara at ang mga anak niya? Hindi agad nakasagot ang kanyang ama. Narinig ni Raya ang sarili niyang hininga. Gustong-gusto niyang manggaling mula rito ang katotohanan. Raya! Sa wakas ay nagsalita ang kanyang ama. Komplikado yan. Sagutin mo na lang po ako. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Cesar. Oo, kinuha ko ang oportunidad na hindi niya pinrotektahan. Nag-trader ako kaya nawala sa kanyang lahat ng pinaghirapan naming dalawa. Nagtiwala po si Tito Hector sa'yo. Sambit ni Raya. Kaibigan mo po siya. Nagpakamatay siya dahil sa problemang ikaw po ang gumawa, Papa. Nasaan po ang konsensya mo? Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Ako pa rin ang papa mo. May mga taong mahina. Mariing wika ni Cesar. Pero hindi ko kasalanan yun. Isa pa kung hindi ko ginawa yun, sa tingin mo magiging ganito pa rin ang buhay natin. Magpasalamat ka at nagawa ko yun dahil kung hindi, baka manatili tayong mahirap lang. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig. Hindi mo po kasalanan? Nawala sa kanilang lahat. Si Alon, bata pa siya noon. Bata ka pa rin nun, Raya. Biglang singhal ng ama. Hindi mo pa naiintindihan ang totoong mundo. Bumuhos ang luha niya. Hindi noon. Pero ngayon, alam ko na. At ibinaba niya ang tawag. Mas lalong bumuhos ang kanyang mga luha. Sobrang disappointed siya sa amang nawala na yata ng konsensya. Sa mga sumunod na araw, naglakad-lakad na lang muna si Raya para matanggal ang stress. Iniwan niya rin si Alon. Nahihiya siya sa ginawa ng kanyang ama. Nahihiya siya na makita itong nagpapakahirap sa buhay na mayroon ito, pati na rin ang mga kapatid nito. Natigilan siya sa paglalakad nang makasalubong si Cara, ang ina ni Alon. Bumaha ang galit sa mukha nito nang makita siya. Anak ka ng traidor! Ikaw? Sigaw ni Cara sa kanya. Anong karapatan mong magpakita rito na parang may lugar ka matapos ang ginawa ng pamilya mo? Umawang ang bibig ni Raya. Naninikip ang kanyang dibdib sa mga sinabi nito. Parang dati lang, naabutan niya pa ang Cara na mabait at parang anak siya kung ituring. Pero ngayon, puro na lang galit ang kanyang nakikita. Sorry, bulong niya habang garal-galang tinig. Sorry po talaga sa ginawa ng mga magulang ko. Pero hindi pa tapos si Cara. Ilang taon akong umiiyak ng palihim. Nagutom. Araw-araw wala akong ibang maisip kundi ang mamatay na lamang. Pero hindi pwede dahil may 3 akong mga anak. Araw-araw pinapanood ko ang buhay na kinuha ng ama mo mula sa asawa ko na naging kumpanya.
Naging yaman, pero hindi naman sa kanya. Layuan mo ang anak ko. Hinding-hindi kita magugustuhan kahit kailan para kay Alon. Hindi kumain si Raya ng gabing yon. Hindi niya kaya. Naalala niya ang tawa ni Alon, ang pagkakahawak ng kamay, ang mga pangako nila sa isa't isa. Pero hindi binubura ng pag-ibig ang nakaraan. Hindi niya alam kung paano ayusin ang nasira ng kanyang ama. Hindi niya rin alam kung kaya pa yung ayusin. Pero alam niyang kailangan niya ng putulin ang kung anong mayroon sa kanila ni Alon. Yon ang tanging solusyon na nakikita niya sa ngayon. Kailangan kitang makausap, sambit ni Raya nang magkita sila sa dalampasigan. Hindi siya yumakap, hindi niya na hinawakan ang kamay nito. Nakatayo lang siya, hinahampas ng hangin ng palda at ang mga matay madilim at maunos gaya ng dagat sa likod nila. Kumunot ang noo ni Alon. Okay. Narinig ko sila. Mahina niyang sabi. Ang mga kapitbahay pagkatapos tinanong ko si Papa. Dumilim ang ekspresyon ni Alon. Inamin niya. Patuloy ni Raya habang nanginginig ang boses. Natinraidor niya ang papa mo. Iniwan niya na walang kahit ano. Alon, umigting ang panga nito. Huwag mong sabihin na parang ikaw ang may dala ng bigat. Sa kanila yun. Gulo nila yun at hindi naman sa atin. Napakurap si Raya. Pero bahagi ito ng kung sino tayo ngayon. Ang mga pamilya natin. Wala akong pakialam. Mariing sabi ni Alon. Wala akong pakialam sa ginawa ng tatay mo o sa nawala sa tatay ko. Hindi ikaw ang ama mo, Raya. Hindi ikaw ang may kasalanan sa mga desisyon na ginawa niya. Pero ang nanay mo, magbabago rin ang loob niya. Bulong ni Alon sa mas malumanay na tinig. Nasaktan lang siya. Pero alam kong makakabangon siya at matatanggap niya na ikaw ang mahal ko. Sinigawan niya ako. Bulong ni Raya. Sinabi niyang paalala ako ng lahat ng nawala sa pamilya niyo. Malalim ang galit ng mama mo. Sa tingin mo ba, basta niya nalang makakalimutan yon? Please, huwag mo nang masyadong isipin pa. Tayong dalawa lang ang isipin mo. Nagsusumamong sabi ni Alon at hinawakan ng kanyang braso. Tiningnan niya ito at sa isang iglap, gusto niyang maniwala na mas malaki sila kaysa sa nakaraang sumugat sa kanila ngayon. Na ang pag-ibig nila ay pwedeng mabuhay sa labas ng mga dugong bumubuklod sa kanila. Pero kahit ang pag-ibig, hindi kayang burahin ang dalamhati ng mga nawala at nawalan. Natatakot ako, usal ni Raya. Lumiit ang boses ni Alon. Ako rin, pero mas pipiliin kong matakot ng kasama ka kaysa maging ligtas nang wala ka. Tumulo ang mga luha ni Raya. Paparating ng mga magulang ko, sinabi ni Lola sa kanila. Alam na nila ang tungkol sa atin. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Sabihin mo sa kanila na mahal mo ko. Mahal kita. Lumabas ang mga salita na parang hikbi mula kay Raya. Pero hindi na lang ito tungkol sa pag-ibig. Nasaktan ko ng pamilya mo sa pagiging nandito lang. Tumalikod ito ng kaunti habang kumukuyom ang mga kamao. Ganun na lang. Bakit pakiramdam ko gusto mo nang tapusin kung anong meron tayo? Hindi agad nakasagot si Raya. Sapat na ang katahimikan yon. Yun naman talaga ang gusto niyang gawin dahil mas makakabuti para sa lahat. Kailangan nilang tanggapin na hindi sila pwede sa isa't isa. Mapait na tumawa si Alon. Ako yung nawalan ng ama. Ako yung may nanay na unti-unting gumuho ang pagkatao. At ngayon, sa wakas, may nahanap akong nagpaparamdam na buhay pa ako. Na hindi lang puro pagtitiis ang buhay. Pero, iiwan mo lang ako. Ayoko naman talaga. Iyak ni Raya. Pero mas masakit kung mananatili tayo sa kung ano meron tayo ngayon. Natapos ang usapan nila na hindi maayos. Basta na lang umalis si Alon at halatang galit sa kanyang naging desisyon. Pero hindi niya na yun babawiin. Lalo na at ang pinili ni Raya ang sa tingin niyang alam niyang tama para sa lahat. Subalit paano ba nila gagawin yon kung hindi nila mapigilan ang mga pusong nagmamahal? Isang maulang hapon, nakaupo si Raya sa gilid ng kama, yakap ang sarili habang nakatitig sa liwanag ng kanyang cellphone. Gustong makipagkita ni Alon sa kanya pero hindi niya alam kung pupunta siya o hindi. Naghihintay ang binata sa kanya kaya mas lalo siyang nag-aalala.
Idiniin niya ang mga palad sa kanyang mga mata. Ilang araw nang lumipas mula nang huli silang mag-usap. Mula nang tapusin niya ang lahat sa ngalan ng kasalanan at nakaraan ng mga pamilya nila. Kaso, kumulog, kumidlat at malakas na umulan. Sinabi niya sa sariling huwag nang pumunta. Magagalit si Lola Emma kapag nalaman ito. Pero may humihila sa kanya na pumunta pa rin. Hindi na nakatiis si Raya at lumabas ng bahay. Bumuhos ang ulan at agad binasa ang kanyang damit. Tumakbo siya at pilit iniwang malinaw ang paningin sa kabila ng mga luha at ulan. At doon niya ito nakita. Nakatayo si Alon sa ilalim ng puno ng mangga, basang-basa at walang pakialam na naghihintay pa rin sa kanya. Nang makita siya, bumaha ang pag-asa sa mukha ni Alon. Raya! Mahinang sambit nito. Dumating ka. Basang-basa ka, sabi ni Raya at marahang humakbang papalapit dito. Ikaw rin, sagot ni Alon na may ngiti sa kabila ng ulan. Mas lalong naluha si Raya sa reaksyon ng binata. Alon, hindi natin pwedeng ipagpatuloy ito. Lumapit si Alon sa kanya at puno ng pagsusumamo ang mukha. Alam ko ang sinabi ng mama ko. Alam ko ang ginawa ng papa mo. Pero wala na akong pakialam, Raya. Hindi tayo sila. Sapat na ba yun? Nanginginig si Raya, hindi sa lamig, kundi sa bigat ng lahat ng kasinungalingan, ang sakit, ang kirot ng pagmamahal na hindi matigil. Pero alam niyang hindi niya rin kayang tiisin. Napahikbi si Raya at mahigpit itong niyakap. Mahal pa rin kita. Mas lalo siyang niyakap ng binata. Kung ganun, sumama ka sa akin. Umalis tayo, pumunta tayo sa malayo. Sa lugar na pwede tayong maging malaya. Matama niya itong tiningnan. Seryoso ka ba? Mga bata pa tayo, Alon. Hindi pa tayo tapos sa pag-aaral. Hindi natin kakayanin. Baka mas lalo silang magalit. Bumaha ang takot sa mukha ni Alon. Paghihiwalayin nila tayo. Kakayanin ko lahat. Kahit ano, basta kasama kita. Ayokong sumusuko ka sa akin dahil hindi ako sumusuko sa'yo. Alam ni Raya na padalos-dalos yung desisyon. Pero mahal na mahal niya si Alon. Ayaw niya rin na paghiwalayin sila. Kaya susugal siya at magtitiwala sa plano nito. Lumipas ang mga araw, nagplano na silang dalawa. Gagamitin nila ang maliit na bangka na pagmamay-ari ni Lola Emma. Malalaman kasi kung sasakay sila sa ferry boat. Kapag pumunta sila sa Anilao, doon na sila magdedesisyon kung saan sila pupunta. Nag-ipon si Alon ng pera. Gayon din ang ginawa ni Raya. Kaya nang dumating ang araw ng kanilang pag-alis, pakiramdam niya ay handa sila kahit anong mangyari. Lumipas ang mga oras, paunti-unting nawala sa paningin ang Pampang. Nakasakay na siya sa bangka at mahigpit ang kapit habang pinapaandar naman ni Alon ang bangka. Anong gagawin natin? Tanong ni Raya habang yakap ang tuhod. Maghahanap tayo ng matutuluyan, sagot ni Alon habang patuloy ang andar ng bangka. Magtatrabaho ako. Balang araw, babalik ka sa pag-aaral. Basta magtiis muna tayong dalawa. Hindi kita pababayaan. Kalmado ang dagat habang nasa laot sila. Pero nagbago ang mga alon. Lumakas din ang hangin. Napasigaw si Raya nang mabasa siya ng malakas na alon. Raya, kumapit ka! Sigaw sa kanya ng binata. Kumapit ka! Huwag kang bibitaw! Isa pang alon ang tumama. Isang malaking alon pa ang sumalubong sa bangka. Kaya naman, tuluyan na yung tumaob. Nawala siya sa pagkakakapit. Nalunod si Raya, kumakawag at naghahanap ng hangin. Nang makaahon siya, hindi niya mapakalmang sarili. Hindi naman kasi siya marunong lumangoy. Alon! May mga nainom na siyang tubig. Maya-maya ay lumitaw si Alon mula sa ilalim ng tubig. Hinila siya ni Alon paangat. Ipinasampa siya nito sa mahabang kahoy na parte ng bangka na sinira ng Alon. Hindi ako marunong lumangoy, sigaw ni Raya habang umiiyak. Alam ko, hawak kita. Huminga ka ng malalim. Sorry. Nanginginig ang boses na sabi ni Alon at hindi siya binitiwan. Namalayan na lang nila na nakalutang sila sa gitna ng karagatan. Sumikat ang araw, nagdilim hanggang sumikat muli. Hindi na alam ni Raya kung ilang araw na silang palutang-lutang doon. Ang alam niya lang, pareho na silang nanghihina ni Alon. Gayunpaman, nanatili pa ring mahigpit ang hawak ni Alon sa kanya para hindi siya mahulog at lumubog sa tubig. Mamamatay na ba tayo dito?
Tanong ni Raya at namamalat ng mga labi. Namumula ang mga mata ni Alon at may tumakas na isang butil ng luha. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Makakaligtas tayo. May darating din na tulong. Paano may darating kung wala namang may alam na umalis tayo? Mahina siyang humikbi. Mas lalong naluha ang binata na namumutla na at hinang-hina na rin. Sorry, kasalanan ko. Ang pangalawang gabi ay mas malamig, parang nasusunog na ang kanyang balat kahit nasa ilalim naman ng tubig. Hindi lang paghihina ang nararamdaman niya, kundi ang sakit na para siyang hinihiwa. Aray! Aray! Malakas niyang sigaw at parang mawawala na ng ulirat. Raya! Usal ng natatakot ng si Alon. Sumigaw lang siya sa sakit. Hindi niya alam kung bakit sobrang sakit ng kanyang tiyan. Pilit siyang ginigising at binubuhat ni Alon para hindi siya mapabitaw sa kahoy. Pero sobra na ang kanyang panghihina at ilang saglit pa, unti-unti na siyang nawala ng ulirat. Nagising na lang siya na may tulong ng paparating. May mahinang ugong mula sa malayo. Si Raya, hirap sa ulirat at bahagyang dumilat. Isang puting yate ang papalapit. Sa itaas, umiikot ang isang helicopter. Ayun, nandito sila! Sigaw ng isang tao. May mga lubid na ibinaba, mga kamay ang bumaba, umaabot, at pagkatapos, narinig niya ang boses ng kanyang ama. Raya! Iniangat siya. Malabo ang kanyang paningin. Mga mukhang hindi maaninag. Pagkatapos, tinig ng kanyang inang umiiyak. Ang ama niya naman, nagsisisigaw ng utos. Hindi na siya makagalaw. Para siyang lantang gulay. Hindi siya makatayo dahil sa tagal ng pagkakababad sa tubig. Hindi, si Alon, garalgal niyang bulong. Nandun pa siya. Sinubukan niyang ituro pabalik, ngunit hindi gumagalaw ang kanyang mga braso. Umiikot ang lahat, umiiyak ang kanyang mga magulang. Nakapatong ang mga kamay ng ina sa mukha nito habang tinitingnan siya ng medik. Ligtas ka na, paulit-ulit na sabi ng kanyang ina. Ligtas ka na, anak. Hindi, huwag niyo siyang iwan. Paanas niyang pakiusap. Nandun si Alon, pakiusap, huwag niyo siyang iwan. Ngunit tumalikod ang kanyang ama sa mga crew. Umalis na tayo rito. Hayaan niyo ng lalaki yan na nagpahamak sa anak ko. Cesar! Sigaw ng kanyang ina. Hindi mo siya pwedeng iwan. Hindi makatao yan. May mga bagong sigaw. May isa pang bangka at yate sa di kalayuan. Sinubukan ni Raya itaas ang kanyang noo. Natanaw niyang inaahon sa kabilang yate ang walang malay na rin na si Alon. Katulad niya, hinang-hina na rin ito. Pero nawala ang tensyon niya sa lahat ng may naramdaman siyang sakit. Halos maubusan na siya ng hininga. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Nagising na lang si Raya na nasa ospital na. Dahan-dahan siyang dumilat. Masakit ang kanyang lalamunan at katawan, para bang may maling truck na bumangga sa kanya. Nasa tabi ng kanyang kama ang kanyang ina. Mahigpit ang hawak sa kamay niya. Mahigpit ang hawak sa kamay niya. Mahinang bulong ni Raya. Napasinghap naman ito. Salamat sa Diyos, gising ka na. Pinag-alala mo kami, anak. Anong nangyari? Tanong niya. Nawalan ka ng malay ng ilang araw. Galit at may pag-aalala na sabi ng kanyang papa. Halos mamatay ka na, Raya. Halos. Nag-alala kami. Sabat ng ina at pinisil ang kanyang kamay. Sabi ng doktor, matindi ang pagka-dehydrate. Sabi ng doktor, matindi ang pagka-dehydrate mo. Muli siyang napapikit. Nasaan po si Alon? Nanigas ang panga ng kanyang ama. Huwag mo nang banggitin ang lalaking yon. Siya po ang nagligtas sa akin. Hindi po ako tatagal sa dagat na yun kung hindi niya po ako inalalayan. Bulalas ni Raya. Lumapit ang ama niya sa kanya at namumuo ang mga luhas sa mga mata. Tinangay ka niya. Kinuha niya ang bangka ng lola mo. Dinala ka sa kapahamakan. At pagkatapos ng lahat, ipagtatanggol mo pa rin siya. Hindi niya napigilan ang mga hikbi. Mahal ko po siya, Papa. Tumalikod ang kanyang ama. Tumigil ka! Hindi ko nahahayaan pang magkita kayo ng lalaking yon. Ilang araw siyang hinayaan ng kanyang mga magulang na makarecover. Bumisita ang lola niya, pero kahit isa, wala nang bumanggit pa sa mga nangyari.
Ilang beses niyang tinanong kung anong nangyari kay Alon pero ayaw siyang sagutin ng mga ito. Gayunpaman, umaasa na lang siyang ligtas ang binata. Sa huling alaala niya, isinakay din ito sa isang yate. Kaya posibleng nakaligtas ito katulad niya. Pero gusto pa rin ni Raya na makita mismo ng kanyang mga mata na okay lang talaga si Alon. Isang araw, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang doktor sa kanyang silid. Raya, ako si Dr. Ramirez. Mabuti at nagising ka na. Marami ka ng pinagdaanan. Naalala mo ba kung anong nangyari bago ka nawalan ng malay? Tumango siya. Yung dagat, yung alon po. Tapos masakit po ang tiyan ko, sobrang sakit. Parang nahimatay pa yata po ako noon. Marahang tumango ang doktor. Nang dalhin ka sa ospital, wala kang malay. Natuklasan naming buntis ka pala. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Raya. Buntis pala siya. Hindi mo alam. Mahinahon itong dagdag. Pero dahil sa trauma at matinding pagka-dehydrate, nakunan ka. I'm sorry for your loss. Parang hindi tumama agad ang mga salita sa kanya. Hindi siya makapaniwalang buntis siya. Tapos ngayon ay biglang sasabihin sa kanya na nakunan siya. Umagos ang mga luha ni Raya. Hindi. Pasensya na. Muling sambit ng doktor bago umalis. Pinagmasdan lang siya ng kanyang mga magulang na tanggapin ang katotohanan iyon. Hindi niya nakinaya at tuluyan ng humikbi. Kung alam niya lang na buntis siya, mas iningatan niya pa sana ang kanyang sarili. Matagal umiyak si Raya para sa batang hindi niya nakilala, para sa lalaking hindi siya pinahintulutang makita, at para sa pagmamahal na unti-unting nilunod ng dagat. 3 araw ang lumipas bago muling nakatayo si Raya. Nagluluksa pa rin siya sa pagkawala ng kanyang anak, pero kailangan niyang bumangon at magpatuloy. Kaya nang magdesisyon ang kanyang ama na dalhin siya sa Amerika, wala siyang naging pagtutol. Hiyang-hiya na rin naman kasi siya sa ginawa niyang pakikipagtanan. Bukod doon, mas napagtanto ni Raya na may mga pag-ibig lang na talagang hindi na dapat pang ipaglaban. Lumipas na ang maraming taon, nagpatuloy si Raya ng buhay sa Amerika. Nag-aral at mas nag-focus na lang siya sa sarili. Pero minsan, naaalala niya pa rin ang sakit ng nakaraan, ang kanyang anak na nawala, at maging si Alon na hindi niya na alam kung anong nangyari. Ni minsan ay hindi niya binanggit ang pangalan ni Alon. Sa tuwing babanggitin na sana, nanginginig ang kanyang mga labi pero pinipigilan niya yon. Parang may nabuong takot sa kanya. Ayaw niya na rin sa dagat. Sabi ng mga doktor, epekto raw yun ng trauma kaya mas naintindihan niya ang kanyang sarili. Nagpahanap ang kanyang ina ng private tutor para makumpleto niya ang huling taon niya sa high school. Mataas ang mga markang nakuha ni Raya pero walang graduation picture, walang selebrasyon. Nag-aral siya hanggang sa nakatapos. Umuwi siya sa Pilipinas at tumulong sa kanilang kumpanya. Lalo na at nagkaroon ng sakit ang kanyang ama. Anak, hindi ko na kaya. Mahinang sabi ng papa niyang si Cesar. Tumulo ang mga luha ni Raya. Hindi papa, lalaban ka. Alam ko pong kaya mo. Nang hihina na ito, may malubha itong sakit at lalo pang lumala dahil sa stress. Si Ryan na ang humaharap sa mga meeting, siya ang nakikipag-usap sa mga investor, siya ang pumipirma ng mga kontratang dati ginagawa ng kanyang ama. Hanggang isang umaga, hindi na nagising ang papa niya. Tuluyan na itong namaalam sa mundo. Papa, mamimiss po kita. Mahinang turad ni Raya. Tahimik at malungkot ang burol. Nasa tabi niya ang kanyang inang umiiyak ng marahan. Malungkot ang lahat, pero alam niyang kailangan nilang bumangon at magpatuloy. Pagkamatay ng ama, dumating ang gulo. Mga naniningil ng utang, mga partner na kumalas. Bumagsak ang stock at nagsialisan ang empleyado. May usap-usapang tuluyan ng babagsak ang Mendoza Corporation. Hindi na mabilang ni Raya ang mga gabing walang tulog habang gumagawa ng proposal, humihingi ng loan sa bangko at muling sinusulat ang mga business model. Ma'am, magsisimula na po ang board meeting.
Bulong ng kanyang assistant isang Biyernes ng umaga. Inayos ni Raya ang kanyang blazer, tinali ng mahigpit ang buhok at pumasok na sa conference room. May disiplina at may dignidad. Naroon na ang mga board of directors. Umupo siya sa gitna ng mahabang mesang salamin. May isa pang hinihintay, kaya hindi na muna sila nagsimula. Bagong stockholder daw po, ma'am, sabi sa kanya ng kanyang sekretary. Bago pa man siya makapagsalita, bumukas ang pinto. Pasensya na, nahuli ako. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Raya. Sa lahat ng taong papasok sa conference room, hindi niya inasahang si Alon ang hinihintay nila. Pumasok itong naka-navy blue na suit na bagay sa matangkad nitong pangangatawan. Maayos ang clean-cut na buhok, may hawak na leather portfolio sa isang kamay at may presensyang tahimik ngunit makapangyarihan. Nanuyo ang lalamunan ni Raya. Ipapakilala ko po isa sa ating mga bagong stockholder. Pakilala ng isang direktor, si Mr. Alon Reyes, CEO ng Silidtech Incorporated. Umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang pangalan nito. Parang kampanilyang pinapalo sa dibdib niya. Mabilis ang tibok ng puso ni Raya at parang hindi siya makapag-concentrate ng maayos. Nagkatinginan sila ni Alon. Isang iglap, may kislap ng pagkilala, ng sakit, ng hindi maipaliwanag na damdamin, pero agad itong umiwas ng tingin. Miss Mendoza, bati nito ng formal. Bahagya lang siyang tumango. Umupo si Alon sa tapat niya, tuwid ang katawan at profesional ang kilos. Hindi na ito ang binatang taga-isla na minahal niya noon. Hindi na ito ang lalaking yumakap sa kanya sa gitna ng dagat. Habang nagpapatuloy ang meeting, halos hindi makasabay si Raya sa mga usapan. Pasulyap-sulyap siya kay Alon. Ang mga mata nito mas madilim na ngayon at parang may pader na nakaharang sa buong pagkatao nito. Pagkatapos ng meeting, isa-isang nagsilabasan ang mga board member habang nag-uusap tungkol sa projections at market shares. Sandali lang, mahinang sabi ni Alon. Tumigil ang kanyang kamay sa hawak na folder. Anong kailangan mo? Isa kang stockholder. Alam mong kumpanya ko to. Plano mo ba to? Kasi wala siyang ibang maisip kung bakit nandoon si Alon. Posibleng maging successful ang binata dahil matalino naman ito. Isa pa, talagang mayaman si Alon dahil sa pagiging Marquez. Huling balita niya, tinanggap na ulit ng mga Marquez si Cara na ina ni Alon. Kaya mayaman na ulit ang mga ito. Kaya medyo naiinsulto si Raya na sa kumpanya niya nag-e-invest si Alon. Inunsulto dahil pabagsak na ang kumpanya. Pakiramdam niya, naghihiganti lang ito dahil sa nagawa noon ng kanyang ama sa ama nito. Baka nagkamali si Raya at hindi pa tapos ang issue na yon sa mga pamilya nila. Maraming taon ang lumipas, hindi siya sigurado at malamang ay hindi na nila mahal ang isa't isa. Bakit ganyan ang tanong mo? Namuhunan ako sa Mendoza Corporation dahil naniniwala akong may potential pa ang company na to. Sagot ni Alon sa formal na tono. Napalunok si Raya. Hindi ka na dapat bumalik. Bakit? Tanong ni Alon, kalmado pero may bahid ng sakit. Dahil paalala ako ng lahat ng gusto mong kalimutan. Dahil paalala ka ng lahat ng nawala sa akin. Sandali silang natahimik. Huminga siya ng malalim. Salamat sa investment. Pero negosyo lang to. Panatilihin natin professional ang isa't isa at huwag nang ungkatin ang mga nangyari dati. Mula nang maging opisyal na stockholder, naging madalas ang presensya nito sa Mendoza Corporation. Hindi ito pinansin ni Raya sa umpisa. Ipinapanatili niyang profesional ang bawat pag-uusap, bawat sulyap, bawat hakbang. Ngunit kahit anong tibay ng kanyang mukha, hindi niya maitago ang tensyon sa pagitan nila. Isang gabi, habang nakabukas pa ang ilaw sa executive floor, kumatok si Alon sa pinto ng opisina ni Raya. Taloy, sabi niya nang hindi tumitingin mula sa laptop. Tahimik na pumasok si Alon na may hawak na folder. May gusto sana akong i-propose sa'yo. Tumango si Raya. Iwan mo na lang dyan, babalikan ko yan bukas. Mas mainam siguro kung mapag-usapan natin ngayon. Hindi ko gusto na nasa email ang mga sensitive details. Tugon ni Alon at halatang naghanap lang ng magandang dahilan para makasama siya.
Tumigil si Raya sa pagtatype. Tumingin siya sa orasan, 9:00 na ng gabi. Overtime na, pero may tinatapos pa siya. Umupo ka, sabi ni Raya. Umupo si Alon at halata sa mukha ang munting saya. Napairap na lang siya. Kinuha nito ang mga dokumento, binuksan at itinuro ang ilang graphs. Tahimik na nakinig si Raya habang pinapanood ang kilos nito habang nagpapaliwanag. Ibang-iba na talaga si Alon sa dating Alon na minahal niya. Mula noon, gabi-gabi na silang magkasama sa opisina. Madalas ay hindi na sila nag-uusap ng personal. Tanging mga kontrata, drafts at plano ang pinag-uusapan. Ngunit sa bawat abot ng papel, sa bawat sabayang paghigop ng kape, unti-unting bumabalik ang alaala ng dating sila. Isang gabi, umuulan at nag-brownout saglit sa buong gusali. Natigilan sila pareho. Si Raya ay hawak ang tablet habang si Alon naman ay nakatitig sa labas ng bintana. Kumusta ka na, Raya? Mahinang tanong ni Alon. Wala kang karapatang itanong sa akin yan. Matalim ang boses ni Raya. Pagkatapos ng nangyari sa atin, hindi mo man lang inalam ang lagay ko? Bakas kay Alon ang pagpipigil, sakit at pagod. Inalam ko, sinubukan ko, pero hindi ako payagan ng papa mo. Hindi nila ako hinayang makita ka hanggang sa dinala ka nila sa Amerika. Alon, tapos na yon. Hindi na ako yung babaeng papayag sa mga padalos-dalos mong desisyon. Matatag na sabi ni Raya. Mataman siyang tiningnan nito. Bakas ang pagsusumamo sa mga mata ni Alon na para bang kaunti na lang luluhod na ito sa kanyang harapan. Alam ko, sagot ng binata. Pero mahal pa rin kita. Ngayon kung ano man ang natitira sa'yo para sa akin, galit man yan o alaala, handa kong harapin. Hindi siya sumagot. Bumalik ang kuryente at tuloy lang sila sa pagtatrabaho. Ngunit mula noon, alam niyang unti-unti nang nabubuksan ng nakaraan. At ang binata, mas lalo pang ginagalingan ang pagpapel sa kanyang buhay. May appointment siya sa isang mayamang CEO mula sa Hong Kong na si Victor Chan. Hindi naman kailangan si Alon pero sumama pa talaga ito sa kanya. Wala naman siyang magawa dahil masyadong makulit. Palaging sinasabi na parte din naman ito ng kumpanya. Kaya lang, habang nag-uusap, halatang nakikipag-flirt si Victor sa kanya. At ang magaling na si Alon, palaging napapangunahan ng selos. Hindi kita PA, Alon. Hindi mo kailangang sumabat. Saka wag kang sumama sa mga meetings ko. Naiinis na sabi ni Raya. Wala naman akong ginagawa. Kalmadong sabi ni Alon. Free time ko kaya ibibigay ko sa'yo. Isa pa, kilala ko ang Victor na yon. Alam kong reputation niya sa mga babae. Ano naman, hindi mo ko pagmamayari. Madiing sabi ni Raya. Sandaling natigilan si Alon, pero muli rin namang nagsalita at sumunod sa kanya. Alam ko, pero hindi ko rin kayang manahimik habang may ibang pumuporma sa'yo. Nag-angat ng kilay si Raya. Huwag kang seloso, wala kang karapatan. Hindi na ito nakasagot. Tumalikod siya at lumakad papalayo. Iniwan si Alon sa gitna ng hall. Tahimik si Raya ngunit tinutunaw na siya ng damdaming pilit niyang kinikimkim. Ano ba talagang pakay mo rito? Malamig pero nanginginig ang boses na tanong ni Raya. Tahimik mong binili ang mga share, umaligid ka sa akin at ngayon halos kalahati ng board ay hawak mo na. Sabihin mo nga, narito ka ba para bawiin ang kumpanya na kinuha ng papa mo nun? Paghihiganti ba to para sa papa mo? Para sa paghihirap nyo ngayon? Bumaha ang sakit sa mga mata ni Alon. Talaga bang nakalimutan mo na? Mahal natin ang isa't isa noon para maisip mo yan ngayon. Hindi to tungkol sa kumpanya, Raya. Hindi to kailanman tungkol sa negosyo. Mapait na tumawa si Raya. Huli na ang lahat, Alon. Marami nang nasira. Marami nang nawala. Tumigil si Alon sa harap niya at lumandas ang luha sa pisngi nito. Kasama na ron ang anak natin, hindi ba? Hindi agad siya nakapagsalita. Hindi nakagalaw si Raya. Sa tuwing nababanggit ang kanyang anak na nawala, nababasag lahat ng pader na nilagay niya sa puso niya. Anong sinabi mo? Mahina niyang tanong. Alam ko, bulong ni Alon habang nanginginig ang mga labi. Alam ko ang tungkol sa bata na nawala. I'm sorry. Kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit siya nawala. Kasalanan ko kung bakit tayo napahamak nun.
Lumapit palalo si Alon sa kanya. Hindi na nito kayang panatilihin ng tikas. Naupo ito sa sahig sa paanan ni Raya na parang batang sugatan. Gabi-gabi kong iniisip kung ano ang itsura niya, kung nabuhay siya, kung kamukha mo ba siya o ako, kung paano siya tatawa, kung paano tatawagin niya akong tatay. At doon, umalpas ang mga hikbi ni Alon. Hindi malakas, inilapat nito ang ulo sa gilid ng tuhod ni Raya at umiiyak na parang nauubos ang hangin sa dibdib. Patawarin mo ako, bulong niya. Patawarin mo ako sa lahat. Galit ka pero mas galit ako sa sarili ko na napabayaan ko kayo, na nawalang anak natin dahil sa mga desisyon ko noon. Mabilis na pinunasan ni Raya ang mga luha. Ang galit ay naroon pa rin, pero may ibang damdaming tumutusok sa kanyang dibdib. Ang sakit na akala niya siya lang ang may karapatan damhin, ngayon ay pareho na pala silang bit-bit iyon. Akala ko, mas madali kung ako lang ang masasaktan, sabi ni Raya sa mahinang tinig. Akala ko kung wala kang alam, hindi ka masasaktan. Hindi kita mapatawad noon, Alon, dahil habang dinadala ko siya, dinadala ko rin ang galit ko sa'yo. Pero naisip ko na kasalanan ko rin naman. Hindi ko nalaman na buntis ako. Naging padalos-dalos din ako sa mga desisyon ko. May kasalanan din ako sa pagkawala niya. Iniangat ni Alon ang mukha at namumula ang mga mata dahil sa labis na pag-iyak. Alam kong nahihirapan ka, na mahirap makalimot, pero hayaan mong sabay nating dalhin ang bigat ng nakaraan. Humihingi ako ng pagkakataon sa'yo. Mahal na mahal pa rin kita. Hindi ako titigil hanggat hindi ko maipapakitang hindi pa huli ang lahat. Sa pagkakataong yon, tuluyan niya nang pinakawalan ang lahat ng sakit. Niyakap niya si Alon, magkasabay silang nagdalamhati, nagluksa at ibinuhos ang emosyon sa lahat ng mga alaalang naiwan sa nakaraan at mga mahahalagang bagay at taong nawala sa kanila. Alam kong hindi sapat ang pagbalik ko, simula ni Alon. Hindi sapat ang paghingi ko ng tawad. Pero, Raya, kung may natira pang puwang para sa akin sa puso mo, kahit katiting hihilingin ko, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Umiling si Raya. Hindi ganun kadali, Alon. Paano si Tita Cara? Ang nanay mo, galit pa rin ba siya sa akin? Kasi ako, Alon, hindi ko na alam kung kakayanin ko pa ulit masaktan at ganun lang ulit ang magiging rason para masaktan tayo pareho. Hinaplos ni Alon ang kanyang mukha. Matagal siyang nagalit, pero hindi tayo mga bata. Marami nang nangyari. Naka-move on na si Mama. Hindi na natin pwedeng hayaan ang galit nilang magdikta ng kasiyahan natin. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Bumabalik sa lahat ng alaala niya ang mga sinabi ni Cara noon. Nangangamba si Raya na baka maging issue na naman yun pagtagal. Hinawakan ni Alon ang kanyang mga kamay. Alam kong masakit ang mga salitang sinabi sa'yo ni Mama. At alam kong hindi madaling kalimutan, pero ang mama ko hindi na siya gaya ng dati. Hindi mo siya kailangang takbuhan ni Raya. Hindi na. Muli siyang niyakap ng binata. Alam niyang sa pagkakataong yon, muli siyang magtitiwala. Ilang araw ang lumipas, habang papalabas si Raya mula sa isang client meeting sa isang 5-star hotel, tumigil siya sa may lobby upang hintayin ang kanyang sasakyan. Hindi niya inaasahan ng makakasalubong. Nandoon si Cara, elegante, simple sa suot, ngunit matapang pa rin ang tindig. Hindi ito galit, hindi malamig ang tingin sa kanya. Nagulat pa nga siya sa tila iniingatang lambing sa mga mata ng ginang. Tita Cara, mahinang bati ni Raya at bahagyang nanginig sa takot. Pwede ba kitang makausap? Sandali lang. Tanong ni Cara at may pakiusap sa boses. Bahagyang bumaha ang pag-aalinlangan kay Raya. Hindi siya sigurado sa mga maaari nilang mapag-usapan. Pero magmumukha naman siyang walang galang kapag tumanggi siya. Naglakad sila patungo sa maliit na coffee shop. Tahimik silang umorder at nang makaupo, unang nagsalita si Cara. Raya, matagal kitang sinisi. Sa galit ko, sa lungkot ni Alon, sa paglayo niya. Pero ang totoo, ang anak kong si Alon, siya ang nagbukas ng mga mata ko. Mahinahong sabi ng ginang. Ikaw ang mahal niya. Hanggang ngayon, patuloy ni Cara. Nakita ko kung paanong kahit gaano siya nasaktan,
Hindi ka na nawala sa puso niya. At ngayong alam ko na ang nangyari. Sa inyo, sa bata. Naupos ang tinig ni Kara at naluluha na. Kinuha nito ang kamay ni Raya sa mesa. Patawarin mo ko. Sa lahat ng masasakit na mga salita na nasabi ko sa iyo noon. Sa lahat ng galit na dapat kay Cesar ko lang ibinuhos. Ngayon, malinaw na, masigit ka pa. Mahal ka ng anak ko, kaya may parte na sa akin na gusto ka nalang tanggapin at kalimutan ang lahat. Unti-unting nabasag ang pananggalang ni Raya. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Kara hindi bilang hadlang, kundi bilang isang inang nagkamali rin ng takbo ng damdamin. Sana, hayaan mo kong mahalin ka bilang anak ko. Mahal ka ni Alon. Kaya gusto kong mahalin ka rin, Raya. Malumanay, nasabi ni Kara. At doon, bumagsak ang mga luha ni Raya. Sa mga bisig ng dating kaaway, nakahanap siya ng pahinga. Hindi lahat ng sugat ay kailangang sariwain. Ang iba, ginagamot na lang talaga siguro sa paghingi ng tawad, sa yakap at pagmamahal na pwede pa namang ibigay. Simula ng araw na yon, hindi na siya nag-alinlangan pa. Malayang minahal ni Raya si Alon muli ng buong puso. Hanggang sa gusto na rin talaga nilang magpakasal. Ano ba naman yan, Raya? Bakit sa lalaking yun pa? Muntik na niyang sirain ang buhay mo noon. Isa pa, ayokong maging balai ang Kara na yon. Mag-aaway lang kami. Bulalas ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Raya. Mama, mahal ko po si Alon. Matanda na po ako. Kaya ko na pong magdesisyon para sa sarili ko. Wala na po akong nakikitang ibang lalaki na kaya kong pakasalan bukod po kay Alon. Isa pa, ikaw na nga po may sabi, hindi ba? Aminin man natin o hindi, malaki po ang tulong ni Alon sa company natin. Kaya wag na po kayong magreklamo. Saka si Tita Kara, matagal na po niyang nakalimutan ng past. Magkaibigan naman po kayo dati, di ba? Sana i-workout niyo na lang po para sa akin. Please? Mama, marami na po akong pinagdaanan. Pagbigyan niyo naman po ako sa isang to. Mahal na mahal ko po talaga si Alon sa kabila ng lahat ng nangyari. Walang nagawa ang kanyang ina, kundi ang bumuntong hininga. Napangiti si Raya. Alam niya namang mapapapayag niya rin ito. Gusto rin naman kasi nito na sumaya siya. Nang ikasal sila sa simbahan unang idinaos. Pero gusto talaga ni Raya na sa isla sila ikasal, lalo na at doon nagsimula ang lahat. Kaya lahat ng trauma na mayroon siya, unti-unti niyang pinaghilom. Kahit na nawala ang anak nila ni Alon sa karagatang yon, hindi niya naman maitatanggi ang masayang alaala na mayroon siya. Kaya lumipas pa ang mga taon bago siya muling nakabalik sa Punta Guarda. Bumisita siya kay Lola Emma kasama ang anak nila ni Alon na si Pinky. Ang cute nitong apo ko sa tuhod. Hindi ko akalaing maaabutan ko pa. Tuwang-tuwa na sabi ni Lola Emma. Tumingin sa kanyang matanda at hinalikan ng kanyang pisngi. Naluha pa ito habang yakap siya. Akala ko, hindi ka nababalik dito dahil sa takot mo sa dagat. Mabuti at naging matapang ka ulit, Raya. Hindi niya na rin napigilang lumuha. Naging matapang po ako dahil tuluyan na po ako naghilom sa pagkawala ng anak namin ni Alon. Isa pa, mahal ko po ang isla. Natuto ko na pong mahalin ang paninirahan dito. Dito rin po kami nagsimula ni Alon, kaya gusto ko rin pong maging parte ng buhay ni Pinky ang lahat ng to. At magtatagal po kami ni Alon dito kasi balak po naming magpakasal ulit. Pero beach wedding naman po. Nang muling idinaos ang kanilang kasal doon, punong-puno ng ngiti ang kanilang mga labi. Nakita niyang pag-asa at pagmamahal sa mga mata ni Alon. Pagkatapos ng pangalawang kasal, nanatili na muna sila roon ng ilang buwan bago bumalik sa Maynila. Sigurado ka ba? Tanong ni Alon sa kanya nang magdesisyon si Raya na maligo sila sa dagat. Marahan naman siyang tumango habang binibihisan ang anak nilang si Pinky. Oo, alam mo, matagal akong natatakot. Ayaw kong lumapat ang tubig dagat sa anak natin. Nasasaktan ako dahil baka katulad ng una nating anak, kunin din siya ng karagatan sa atin. Lumapit sa kanya si Alon. Hinalikan nito ang kanyang sentido sabay haplos sa braso. Hindi ko na kayo pababayaan.
Hindi na kailanman. Pangako ko yan sa inyo. Napangiti si Raya. Alam ko, Alon, may tiwala ako sa'yo na wala ang anak natin noon, pero alam kong ginawa mo ang lahat para iligtas ako, para manatili ako nakalutang sa loob ng ilang araw na nasa dagat tayo. Kung wala ka, baka namatay na rin ako. Kaya nagpapasalamat pa rin ako na walang anak natin, pero iniisip ko na lang na baka hindi talaga siya para sa atin. Kasi kung alam nating pareho na buntis ako ng panahong yon, alam ko na hindi ka gagawa ng hakbang na ikapapahamak natin. Namumuo ang mga luha ni Alon nang yakapin siya. Bati ni Raya na may pagsisisi pa ito sa mga nangyari noon. Gayunpaman, lahat ng masasakit na alaala, mananatili man, matatakpan na lamang ng mga masasayang alaala kasama si Pinky. Nang makarating sa beach, medyo kinakabahan pa si Raya. Pero nang ilapat niya na ang mga paa ng bata sa tubig, nang maiparamdam na rito ang mahinang alon at makita ang tuwa sa mga mata ng anak nila, nawala ang kahit anong pangamba ni Raya. Nagkatinginan sila ni Alon. Ang saya niya. Gusto niya ng tubig. Mahinang tumawa ang kanyang asawa habang hawak nila pareho si Pinky. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Sa pagkakataong yon, tuluyan ang nawala ang lahat ng takot ni Raya. At nagpapasalamat siya sa Diyos na muli siyang binigyan ng pagkakataon na mahalin, magmahal, maging asawa at muling maging isang ina sa anak nila ni Alon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin at nagtuturo na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa panandaliang emosyon. Ito ay tungkol sa katatagan, pag-unawa at kahandaang ipaglaban ang mga bagay na hindi makakawasak sa atin. Tandaan din natin na may mga desisyon tayo sa ating mga buhay na maaaring padalos-dalos at palaging nasa huli ang pagsisisi. Kaya matuto tayong maging maingat sa mga bagay o tao na ginagawa nating priority sa isang sitwasyon sa ating mga buhay. Muli, ako po si Skyler Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat.